Kaya sabi ng ating song leader kanina ay dapat tayong magpasalamat sa Panginoon dahil inabot pa natin, diba, ang panahon na ito. Sa dami ng dilubyo at pandemic na ating pinagdaanan. Yeah. Pero andito pa rin po tayo. So we are blessed. Yeah. At we pray na ang buhay na ito na tinatamasa natin ay maging daan, paraan, para sa ganon ay mas lalo nating makilala at mahalin ang Diyos. Na bagamat hindi natin lubos at ganap na maintindihan at maabot, ay binigyan tayo ng karapatan para tayo ay mahalin at magmahal sa Kanya. Yan. At higit sa lahat, makilala. Bagamat di natin siya lubos na makikilala o nakikilala, pero ang maganda, yung kailangan natin ay binibigay niya para makilala natin siya. Po ba? Kaya, higit sa lahat, siyempre, yung sinabi niya sa mga salita niya na ang tao ay walang maidadahilan. Dahil, kung tingnan mo ang paligid mo, tingnan mo ang kalawakan, ay nagpapatunay na may Diyos na nagdisenyo. Napanood ko nga yung video ni Ray Comfort, Comfort. Ayaw ko napanood niya about sa atheism, di ba? Tinanong niya yung mga tao, daming puro mga atheist. Tinatanong niya, ayan, bakit sila naging atheista, etc., etc. Tapos mayroong isa, sinagot niya, sabi niya, libro yata yon. Sabi niya, tingnan mo nga yung libro, bakit may mga design na ganyan? Bakit naayos na ganyan? Ayan, tinanong niya. Ibig sabihin, may nag-design, bakit may ganyan? So, ang parang gusto niya ipakita, kung tignan mo din, bakit may mga magagandang tanawin, may mga disenyo, di ba? May mga maayos, ibig sabihin ay mayroong nag-design. May designer, kaya may design. May nilikha kasi may lumikha. So, yun yung binibigyan niya ng diin sa mga tao na ito. Bagamat, sabi ko nga kanina, hindi talaga natin kayang arukin ang Diyos sa ating sariling kaisipan. Kung ang pairalin natin ay ang ating sariling karunungan, pangunawa. Kaya, kailangan talaga natin ang Panginoon, una sa lahat ay ibigin siya. Kasi, kung natatandaan nyo, sinabi ko noon, ang pag-ibig is, yung totoong pag-ibig is unexplainable. Isang hiwaga na galing din sa Diyos. Hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya nga, makikita natin kung minsan, kahit sa literal na buhay, minsan may makikita kang mag-asawa, sabi, bakit kaya mahal niya yun? Yun ang asawa niya? Nakita na ba kayo ng mga ganon? Noon, madalas kami minsan, siyempre, mamasyal kami sa, yan, yung mga kabataan noon, nag-aaral pa ako ng Bible School, pupunta kami sa Luneta, mga ganyan. Tapos makita namin, may mga, ano yun, boyfriend niya? Bakit may ganun siya? So, diba? Ano yung boyfriend niya? Girlfriend niya? Kasi ang pag-ibig hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, kung kaya mong i-define bakit mo mahal yung for somebody, may sabihin, that's not true love. Ngayon ba kayo doon? Kasi kaya mo siyang i-define. May sabihin, conditional yon. Paano kung wala na yung katangian na yon sa kanya? Salamat kung maganda siya, salamat mabait siya, part na lang yon. But if you truly love siya, kung talagang mahal mo siya, kaya nga tingnan nyo, ang pag-ibig ay, ano ba yan? Nakakabaliw. Pag-ibig ay, bakit? Kasi nga, you cannot, unexplainable eh. Kaya makikita mo, parang napaka-disenyo, ba? Isa siyang, manager ng isang company. Parang ang taas ng tingin mo. Pero pag na-inlove, parang, anong nangyari dito? Bakit nagpapakamartir siya? Bakit? May mga ganun ba kayo na-encounter? Bakit? Ang asawa niya, walang trabaho, batugan, pero despite of that,
Napakatalino mong tao. Yung mga ganon. Bakit yan ang minahal mo? Because unexplainable nga eh. That's love is all about. Kaya, para maintindihan din natin ang Panginoon, maabot mo siya, kailangan mahalin mo siya. Mahalin natin siya. Ako ba? Kaya nung sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Yan ang bagay na wag nating kalilimutan. Para maabot mo siya, maunawaan natin siya sa paraan na hindi nakakaunawa, ay paraang hindi ka una-unawa. Mahalin mo una na. Unang-una sa lahat. Okay? Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin, one of the most, siguro, controversy, pero kailangan nating harapin dahil ito naman ang katotohanan at pwedeng ma-encounter natin o mismo tayo. Diba? Nakakaranas ng ganitong bagay. It's about, taran, yan, misunderstanding about sa love of God. One of the most controversial attribute of God. Po ba? Yung pag-ibig niya. Kaya meron akong napakinggan ng isang speech, I think, hindi ko maalala kung si Presidente Duterte yun o ano, sabi niya, paano ang isang Diyos ay Diyos kung siya ay namatay? Diba? Kayo. Kaya sabi ko, that's love. Diba? Hindi niya kayang matanggap o hindi niya kayang paliwanag na yung Diyos, bakit kailangan, o kung totoong Diyos siya, bakit siya namatay? Papatayin lang ng isang tao, which is sinabi mo na ang tao na ito is creation lang ng Diyos. Tama po ba? Ano, natanong nyo na rin po ba yan? Yan, mga tanong, di ba? Na misunderstanding. Hindi natin kayang arukin. Because, alam naman natin bakit namatay si Jesus. Ano? Because of? Dahil sa pag-ibig niya. Di ba? At namatay siya, hindi dahil pinatay siya. Alam natin yan. Hindi dahil ipinako siya sa krus. Diba? Hindi dahil pinagkaila, o anong tawag doon? Tinatwa ni Judas. Matay siya dahil ibinigay niya yung kanyang buhay ng kusa. Kaya sabi ni Jesus, walang makakakuha nito unless ibigay ko. Kaya bilang isang tao na nagmamahal, isa sa mga nagmamahal kay Jesus, ay ang kanyang mga disciple, of course. Diba? At dahil siyempre, mahal mo siya, may hindi magandang mangyari, pagtatanggol mo at all cost. Tama ba? Kasi ganoon ang pagmamahal eh. Kaya nung hulihin siya, sinong nag-react? Di ba? Si Peter na nagmamahal sa kanya. Kaya nga sabi, nung pagkatapos niyang muling nabuhay, di ba? Tinanong niya si Peter, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, you know. Di ba? Kaya, di ba, mahal ko yan eh. At all cost, kaya pinagtanggol niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, tandahan. Tinaga niya yung, buti nga, tenga lang eh, dapat liig. Putol yung ulo. Pero tenga lang, natagpas yung tenga niya. Pero sabi niya, tandahan. Ano yung sinabi ni Jesus sa kanya? Alam mo ba na kaya kong tumawag ng isang batalyon o legion, ano ba yata doon? Isang batalyon na anghel para ipagtanggol ako sa isang iglap. So, ibig sabihin, hindi mo ako kailangan ipagtanggol. I can. Kaya ko. Meron ng isang magaling na mathematician, kinumpute-compute niya eh. Sabi niya, isang batalyon, magkano lang, ilan pa lang yung populasyon ng mundo that time. Sabi niya,
Tapos ang isang anghel, kaya niyang pumatay ng 185,000. In one anghel lang yun, one angel. Base yan sa First King, sa Old Testament time. 185,000 pinatay ng isang anghel sa isang araw lang. So sabi niya, plus isang batalyon, ilan yung isang batalyon? 1,000 ba? 500. Tapos kinumpute niya, sabi niya, that time, sa panahon na yan, buong populasyon ng mundo, kulang pa. Na kayang patayin ng anghel na kayang tawagin ni Jesus that time. So ganun, kaya niya ipagtanggol ng sarili niya. Pero bakit siya namatay? Because of love. Dahil kinusa niya itong ipinigay. Hindi dahil, sabi ko nga, pinatay niya kanina. Kaya ngayon, ito yung hindi kayang intindihin ng mga tao. Kaya nga, misunderstanding. Ito yung misunderstood, pinaka-miss. Hindi maintindihan ng mga tao. At dahil yan, they cannot believe God. Ayaw nilang tanggapin o ayaw nilang paniwalaan na mayroong Diyos na mabait. Ewan ko kung saan ko naikwento yun, kay Eric yata, yung isang video ko, tapos may nag-comment doon. Kinumit niya yung sa 2 King, nabasa niya yun. Si Elisha ay tinutokso ng mga bata. Bulb, kalbo. Nabasa niyo yun? Tapos, naglalakad siya. Yung mga bata, makita sa kung na ganyan, dito siya naglalakad, andito naman sila tumatakbo. Sumasabay sa kanya, tapos binabatupan niya, kalbo. Yan siya. So, ang ginawa ni Elisha, diba, nilingon niya, sabi doon, at sinumpa sila. Biglang may lumabas na oso. Oso ba yun o lion ang ginamit? At nilapa yung mga bata. Sabi niya, is that God is a good God? Yan ba yung Diyos mong mabuti? Yan ang tanong niya sa akin. Sa comment niya. See? Diba? Kung totoo, umano. Yan ba yung sinasabi mong Diyos na mabuti? Bigla ka na lang lalabas na may leon, tapos kakainin ka, o may uso, di ba? Lalapain ka. Dahil lang sa tukso. Binubuli yung lingkod ng Diyos, o propeta ng Panginoon. So, yan yung tanong niya sa comment niya. Anyway, so ngayong gabi, ay pag-uusapan natin, misunderstanding. O misunderstood. Una, kaya bakit nila hindi naintindihan? Una, ito yung tinatawag na, huwag nating itumbas ang prosperity o kasaganaan ng buhay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yung iba, kaya nga depende yan kung paano mo tinitignan ang buhay o ang Diyos na mabuti. Kasi pag sinabing mabuti, yung kadalasan niyan sa atin, dahil nasa material tayo ng mundo, siyempre material, di ba? Ang sukatan. Ay, mabuti ang Diyos kasi masagana ang buhay mo. You are financially stable. Sabihin na natin. O may magandang hanap buhay o kinikita. Mataas ang sweldo. Mga ganyan. Kaya sabihin na, ay, mabuhay. Pero yung pag mahirap, sabihin na, ay. Diba? Kaya, ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo siya pwedeng ikumpara sa material na bagay na kung anong meron ka at dahil mahirap ka o mayaman ka ay mahal ka o hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ho ganun ang basukatan. Kasi alam niyo, I'm not against sa blessing. Ako gusto ko din naman. Gusto ko maging milyonaryo. Pero ng bahay, sasakyan. So, may pagawa yung church. Suminga ako ng 5 million sa Panginoon 5 million, napakaliit yan. Di ba? Para ipatayo ang church building. Oo, totoo yun. Sabi ko, Lord, 5 million, ano man na yan? Di ba? But anyway, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, una sa lahat, napunta siya rito, hindi para sa material na bagay. Bagamat kasama yan, pero hindi yan ang pangunahin. Amen? Kasi alam po ninyo, yung hinahabol-habol natin na ginto,
kayamanan dito sa mundo, doon napak-apakan lang natin. Alam niyo ba yung flooring doon, hindi yun granite o hindi yun marmol. Ang sabi doon, ang flooring doon, ginto. At anong ginto? Purong ginto. 24K, hindi 18K. Hindi 21K. Are you there? Kaya pagdating doon, hindi pwedeng pumasok ang mga alahero doon, alahero. Pumunta sa langit. Ay, bakit mo gusto pumunta? Gusto kong pumunta sa langit, pastor. Gusto kong tungkabin yung mga alahero ka talaga. Kahit doon, iniisip mo ba rin, business, di ba? Alahas pa rin. Gusto na tungkabin yung mga flooring para gawin niya. Wala ka nang desire sa ganun doon. Kung makakapasok ka, yun ang tanong. Sabi sa kanya, kung makakapasok ka. Anyway, so, yan yung dahilan. Kaya yung mga tao, nakapokus sila sa ganun. Kasi nga, di ba masasabi? Dahil yun nga, we are in the material world. Nasa mundo tayo na material. Pero, hindi yun yung pangunahin na dahilan bakit napunta ang Panginoong Hesus. Kaya nga, kahit nung buhay pa siya, nung hindi pa siya umaakyat ng langit, hindi pa siya namatay, yung mga tao noon, nami-misunderstood din siya. Una, siyempre, yung pamilya niya. Parang, kala nila, insane. Ano ba yan? Yung may sira ang ulo. Yun, yung pamilya niya mismo. Kaya nga yung mga kapatid niya, ang background niyan, nananiwala lang sila after the resurrection ni Jesus, hindi nung during na nagpipreach siya, nakasama nila physical. Hindi sila naniwala. Naniwala sila nung namatay at muling nabuhay si Jesus. Yan, isa dyan si James. Ay, sumulat naman, kapatid ni Jesus, physical. So, yan. Saka lang sila naniwala, pati yung mga kapatid niya. Nung namatay ay muling nabuhay si Jesus. Ngayon, nung nabubuhay siya, yung mga tao nami-misunderstood din siya. Kaya kapag nagpipreach siya, yung mga tao namamangha sa kanyang pangangaral, nakikita nila maraming taong naniniwala, sumusunod sa kanya, sabi niya, magandang gawing leader to. Kaya sabi doon, kinukuha siyang king. Nabasa niyo ba yun? Pero ang ginagawa ni Jesus, tumatakbo siya, nagtatago siya. Yung king kasi na binabanggit doon, kinukuha siya as political, hindi spiritual leader. Political leader. Because that time, ang Roman Empire ay sakop. Under sila. Yung Jerusalem, yung kanila ay under ng Roman, kaya gusto nilang makalaya. Ay wala silang leader na makuha, kaya gusto nila si Jesus ang kunin. So gagawin nilang political leader. That's the misinterpretation. Pero hindi ganun ang purpose o mission ng Panginoon. Naintindihan po natin? So, hindi ko sinasabi na hindi tayo pagpapalain ng material na bagay ng Diyos o pinansyal. Sabi nga, he was rich, become poor. At we are poor, become rich. Siya na malakas, naging mahina, para tayong mahina ay maging malakas. Siya na mahirap ay siya na mayaman naging mahirap, para tayo na mahirap ay maging mayaman. So, ganyan ang Panginoong Hesus. Yan ang isa sa dahilan. Bakit siya namatay? Isa sa dahilan. Ang problema naman, yung mga tao masyadong doon nakapokus. Kaya nga sabi ko, mami-misunderstood mo ang Diyos o ang pag-ibig ng Diyos base sa iyong perception sa buhay. Kung materialistic ka, after ka sa material na kayamanan, so doon mo siya mami-misunderstood. Ngayon, kung may sakit ka naman, siyempre healing ang kailangan mo dahil may pera ka naman. Hindi naman kayang pagalingin ng pera mo yung sakit mo. So sabihin mo naman, hindi ako mahal ng Diyos. O hindi totoong mapagmahal ang Diyos. Yung mga ganon. Depende sa perception o ano yung kwan mo sa buhay. Kaya dito,
makikita po natin, si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala. Basahin na lang natin. Sabi niya, mahilig din siya makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan, contentment. Yan. Sa ibang translation, gusto kong basahin sa inyo. Meron ba? Sa ang salita ng Diyos, ESD. Kahit yung verse 6 lang. Wala. Yan ang ilagay. So, ang sabi niya kasi doon, ayan. Pagkatapos sinabi niya sa akin, ayan. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng may banal, at kontento na sa kalagayan ang mayaman. So ang kayamanan, hindi lang katumbas yan ng material na bagay. Sabi niya, kahit mayaman ka, kung hindi ka kontento, mahirap ka pa rin. Sabi niya, kapag ikaw marunong ka makontento, may kabanalan ka, dahil marunong ka makontento, sabi niya, daig mo pa yung mayaman. Hindi tayo poverty dito, pero yun yung sinasabi niya. Kasi kahit mayaman ka, kahit milyonaryo ka na, pero kung hindi ka pa rin makontento, mahirap ka pa rin. Di ba? Ang tingin mo pa rin sa sarili mo, mahirap. Ang bira, wala naman akong Mercedes-Benz. Wala naman akong Porsche. Yeah? Meron ako, Mercedes-Benz lang. Wala naman akong, ano ba yun? McLaren. Pero, BMW lang meron. Mahirap ka pa rin sa tingin mo. Di ba? Pero meron naman doon, naglalakad lang, pero masaya at kontento sa buhay. Meron naman, nakabike lang, pero masaya at kontento sa buhay. So sabi niya, daig mo pa yung mayaman na yun. Sabi niya. Pero pwede naman tayong pagpalain ni Lord. Amen? Materially. Pero ang sinasabi niya lang dito kasi ni Pablo na hindi iyan ang relihiyon. Kaya ang kabanalan, hindi porket mahirap o mayaman, banal na, o mas banal na. Hindi ganun ang basihan. Are you there? Kasi yung iba, ganun masyadong ginadjudge ng tao kuminsan kung anong meron ka. Hallelujah ka naman dyan, praise the Lord. Pero ako, mas maganda yung financial na buhay ko, material. Ganun yung pananaw ng tao. Pero alam naman natin, di ba? Anong sabi niya? Ay, wala na ba? Verse 13. Sabi niya doon, nabuhay tayo, lumabas tayo sa mundo na walang dala. Aalis tayo, wala ding dala. Hubad tayong lumabas sa mundo. Hubad din tayong aalis. Okay? Kaya si Jesus nagbabala. Sabi niya, pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yeah? Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So ang tawag ni Jesus doon, kasakiman. Sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ewan ko, naalala niyo yan, di ba? Ang kasakiman ay maraming klase. Kaya lahat ng uri. Diba? Hindi lang yan sa financial na material o sa material na bagay. Kasakiman sa oras. Kasakiman sa pagiging makasarili. So, iba-ibang klase. Kaya sabi ni Jesus, hindi lang material ang kasakiman. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kaya siguro, materially, hindi tayo sakim, pero sa iba, egocentric naman tayo. Diba? O kaya naman ay, diba, yung mga ganun. So, sabi niya, mag-ingat. Mag-ingat tayo. So, Jesus, nagbibigay siya ng warning, ng babala sa atin. Okay? So, ulit, kaya na-misunderstand natin ang pag-ibig ng Diyos kasi ang mga tao, tinutumbas nila, kinukumpara nila ang pag-ibig ng Diyos sa material na bagay na meron tayo. So, sabi ng Panginoon, hindi doon nababase. Okay, next. Ang buhay ng isang tao. Pangalawa, ito rin yung pinakamadalas
Dami natin reklamo sa buhay, pero nakakalimutan nating alalahanin ang mga bagay na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Kasi nakapokus lang tayo sa at the present. Tama po ba? Kagaya ng mga Israelita. Panay reklamo sa buhay. Wala man lang kaming karne. Sawa na kami sa mana na ito. Araw-gabi. Mana sa umaga, mana sa gabi, mana sa araw. Yung mana, yun yung umuulan galing langit. Pag dating ng umaga, paggising nila, andun pupulutin lang nila. Bikon mo, hindi sila magtatrabaho, hindi magbubungkal ng lupa, hindi magtatanim. Kasi nga, nasa journey sila. So, ang ginagawa, ayun, pupulutin lang nila yung pagkain. Pero itong mga tao na ito, dumating ang panahon, sabi niya, ano ba naman to? So, ang ginawa na naman, nagpaulan ng Diyos ng karne. Kaya sabi ni Moises, patayin mo na lahat ng hayop sa ako, hindi pa rin kasya sa mga to. Kasi alam niyo po, yung umalis sila mula sa Egypt, from Egypt, sabi ng mga 600,000, mga kalalakihan lang yun. Sorry sa mga babae, hindi kayo nabilang sa... Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo nakasama sa bilang, sa number, hindi na kayo kasama. Yeah. Andun kayo. Huwag kayong mag-alala. Kasama kayo sa budget ng Panginoon. Binilang lang talaga yung mga lalaki. Imagine mo, lalaki sa babae, tingnan natin ngayon, sino mas marami, lalaki, babae? Oh, di ba? So, ibig sabihin, yeah, more than 1 million na katao ang pinangungunahan ni Moises. You can imagine dyan, 1 million na katao, iba-ibang ugali, iba-ibang asal. Yeah? Kaya, sabi ng Panginoon, kahit ubusin mong isda sa dagat, di kasya sa mga tao para pakainin sila. Patayin mo lahat ng hayop na, pero sa Panginoon, walang imposible. Tama po ba? Alam nyo, pinakain sila ng karne, hindi lang 1 linggo. Hindi lang 1 araw, 3 araw, 1 linggo. Ilan? 1 buwan, pinakain sila ng karne. Grabe. Hanggang nanawa na naman sila. Ikaw ba naman eh? Pero despite of that, so tayo ganun din. Maraming mga bagay na nakakalimutan o kinakalimutan natin at sinasabi natin, unfair ang Diyos o hindi tayo mahal ng Diyos. Amen? Kaya na may misunderstood natin yung pag-ibig niya. Kaya sabi ni Pedro, pinaalala niya sa atin, ngunit kayo isang lahing pinili. Yan, ang kausap dito ni Pedro, mga hintil, di ba? Mga in general. Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kay bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Alam niyo ba, nung Old Testament time, basahin niyo, diyan ang pinaka-misunderstood ng pan. Kung gaano kabagsik ang Diyos. Mga tao pinapapatay. Alam niyo si Joshua, sabi niya, sakupin mo ang kanang, patayin mo kahit hayop, bata matanda. Si King Saul. Kaya yung sinasabi, madalas kinukomment sa ako, sabi, is that a good God? A loving God? Walang patawad kahit bata, kahit buntis. Pero, pasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon, tinatanggap natin ang kanyang habag. Amen? Hindi tayo kinahabagan noon. Dahil ang Diyos, mayroon lang isang grupo ng tao na pinili at binigyan ng special na atensyon. So, lahat na, wala nang silbi.
Alala niyo ba yun? Kaya nang sakupin nila ang Kanaan, lahat ng mga tao doon. Sabi ng Diyos, patayin nyo. Utusan ng Diyos si Joshua, sabi niya, patayin mo lahat. May mga witchcraft doon. Kaya may na-espiritu ng witchcraft na natira kasi hindi nila pinatay lahat. Di ba? Dapat nawala na yan. Hindi nila pinatay lahat. Anyway, next. Si Pablo, sabi niya, alalahanin niyo ang kalagayan ninyo noong bilang mga hindi Hudyo. Pinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinabi ng mga Hudyo na wala kayong kayamanan, kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkatuling ito ay sa laman lang. Alalahanin niyo rin na noon ay hindi niyo pa kilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ang mga kasunduan ng Diyos sa batay sa mga pangako niya. Namuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay naka Kristo na malayo na noon sa Diyos. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Jesus. Tayo na malayo, sabi niya, ngayon, inilapit ng Diyos. Wala tayong karapatan, hindi tayo kasama sa tagapagmana, pero ngayon, isinama tayo. Kaya nga si Pablo ay apostol, Gentile apostle. Ang sinasabi niya rito, ang kinakausap niya rito, pinapaalalahanan niya yung mga taong mga hintil. Ano yung mga hintil na ito? Ito yung mga hindi tuli. Hindi yung supot na physical, ang sabi ni Pablo. Hindi lang yun. Kundi yung hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo Hudyo. Kaya ang tawag sa atin, Gentile. Pero ngayon, naging Hudyo na tayo. Bakit kailangan ka maging Hudyo? Para mapasama ka sa tagapagmana. Kasi kung hindi ka Hudyo, hindi ka makakasama. Kaya tayo, mga spiritual Jew. Spiritual Hudyo tayo ngayon. Dahil sa dugo ni Kristo. Tutuwa ka ba noon? Bilang isang Pilipino, kaya tayo mayroon dual citizen. Philippine citizen and heavenly citizen. Aho ba? So, yun yung pagiging Hudyo natin. Kaya, salamat sa dugo ni Jesus. Ito pa lang is enough para sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi ka kasama, pero isinama ka. Maraming mga bagay na pwede nating alalahanin. Kaso lang nga, mas madalas nakapokus tayo at the present. Ano ngayon? Pero hindi na natin naaalala. Diba? Yung mga bagay na nagawa na ng Diyos. Kaya ako minsan, madalas sabi ko, Lord, pinagdaanan ko na to. Pinalaya mo ako dito, palalayain mo rin ako dito. Ba? Tinugon mo na yung panalangin ko dito noon eh. Ngayon, mas malaki ito, pero I know you are a bigger God. Mas malaking Diyos ka. Naalala niyo yung gano'n? Parang yung panalangin mo noon ay maliit lang, tinugon ng Diyos. Tapos bigla kang nakasalawbang. Ito yung mas malaking challenge. Pero pwede mong sabihin, pero alam ko, kaya mo akong palayain o dili. Tanasin ba yung mga ganon? You thank God. Kaya ako, every morning, sabi ko, Lord, salamat po sa kagalingan. Kasi, 2018, before pandemic, na-diagnose ako na diabetic. Kaya sabi ng doktor ko, welcome to the club. Pero sa isip-isip ko, club mo lang yan, hindi ako welcome dyan. Pero hindi ko naman sinasabi sa harap ng doktor, di ba? Hindi ko sinasabi yun. Sabi niya, ganito, ganyan. Baka 2 taon lang mag-dialysis ka kung hindi ka magme-maintenance. Binigyan niya ako maintenance. Pero hanggang ngayon naman, buhay pa rin naman ako. And thank God for that. Hindi ko sinasabing gawin nyo, pero that's my faith. That's my belief. Hindi ako nag-maintenance.
Kaya mayroon kaming GC na ginawa, yung mga kaklase ko nung elementary. Imagine mo, elementary. Mga kaklase ko nung grade 1 hanggang grade 6. Mga kaya hindi ko na sila kilala. Makita ko yung pagmumukha. Ikaw ba yun? Okay. Parang ni-remember na lang namin yung mga kwan. Sabi, kamusta? Kamusta yung mga kalusugan natin? Sabi kong ganyan. Lahat nag-react. Ako, 15 years na nagme-maintenance. Ha? Ako ganito na. Okay. Tapos binanggit nila yung mga klase namin na naalala mo si ganito, mga ganyan, wala na. Si ganito, wala na. Unti-unti nang nalalagas. Nalalagas na unti-unti. Yung iba naman, buhay nga. Pero yun, nagme-maintenance, merong mga nandito sa Metro Manila kaya sabi ko, minsan nga mag-meet-meet tayo, pero hindi, nawala na Pero yun, we thank God for that. Amen? Pasalamat tayo. Dahil alalahanin natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos. Next. Yan. Ito yung isa din sa ayaw natin. Pero alam naman natin, kung walang disiplina, kaya mayroon ng awit, sino ba? Si Freddy Aguilar yun, sabi niya. Kaya, sabi niya yung laki sa layaw. Laki sa layaw. Pero yung sabi niya, pag laki sa layaw, mahina. Ayun, parang ganon. Yung awit ba yun o kasabihan? Basta may mga ganon tayong Tagalog, mga kulturang elementary tayo, ang laki sa layaw. O si Rizal nagbanggit nun. Diba? Yung ang laki sa layaw. Pero may gano'n. Ang sinasabi niya doon, parang pinapakita niya, pag laki sa layaw, mahina. Malamdamin. Yung nagugusto mo lahat. Nakukuha mo lahat agad-agad yung gusto mo. Diba? Yun yung disadvantage. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lahat ng gusto mo, ibinigay niya. Tama? Hindi lahat ng panalangin mo, ibinigay niya ng eksakto sa gusto mo. Tama po ba? Dahil kung hindi, ano na kaya nangyari sa buhay natin? Nagalit ka sa nanay mo, pinalangin mo na, mamatay ka na sana. Ay kung tinugon ng Diyos yun, nakapagtapos ka pa ba ng pag-aaral ngayon? Buhay ka pa ba? Wala ka ng ina? So, ang dami. Dami natin, kuminsan, out of, di ba, yung galit. Pero alam nyo, ganun panalangin pa rin yun. Madapa ka sana. That's prayer. Alam nyo ba yun? Marami tayong mga panalangin. Hindi lang yun. Yung talagang sineryoso natin na panalangin. Dahil akala natin, ito makakabuti. Pero ang Diyos lang nakakaalam sa mangyayari sa kinabukasan. Alam nyo ba yun? O anong mangyayari? Of course, hindi. Diba? Kaya, yan yung minsan ay madalas ginagamit ng Diyos para tayo turuan. Kasi ano ba ang purpose ng discipline? Hindi para magparusa, para turuan tayo. Sino mga magulang dito? Maliban sa, si ate, ilan? Diba? Kapag nagdidisiplina, hindi mo para parusahan yung bata. Tama ba, mga nanay? Gusto mo lang na paluin siya, gusto mo lang na saktan siya. Hindi ganon. Bakit mo gustong disiplinahin? Kasi gusto mo siyang turuan. Para sa alam mo na ikabubuti niya. Kaya kayong mga anak, pag dinidisiplina kayo, pinagsasabihan kayo, huwag kayong nagdaramdam. Alam nyo, pag naging magulang na kayo, sabi nga ni Freddy Aguilar, malalaman na rin ninyo kung ano ang pagiging magulang. At maintindihan mo, ganito pala. Kaya ang nanay ko noon, tatay ko noon, ganito sila. Diba? Kaya magpasalamat kayo kapag ganun. Ibig sabihin, mahal kayo. Kaya dinidisiplina. Kaya pinagsasabihan kayo. Naalala ko yung pinsan ko noon, high school sila. Nasa La Union pa ako noon, nag-aaral. Nasama sa barkada, nagkaroon ng kalukuhan.
mag-exam sila, inakyat nila yung yung parang opisina ng school. Pinaghanap nila doon yung mga i-examine nila. Gano'n. Sa madaling kwento, kaya naging perfect sila. Mataas yung grade nila. And then, yun, sa madaling kwento nga, natuklasan yung ginawa nila. At yung ninakaw yung test paper, ninakaw yung mga question and answer, mga gano'n. Binan sila ng school. Nakakuha yung school sa kanila. Kasi nga, kaya pala ang tataas ng grade, nagtaka sila. Dati hindi naman ganun. Hindi, siyempre, yung pinsan ko, nagalit yung nanay, umiyak pa nga. Ano naman yun, yung kapatid. Diba? Ako, hindi ko agad nalaman yun eh. Tapos, nung nakausap ko siya, alam niyo, sinabi niya, medyo hinangaan ko din siya sa, ganun, sa part na yon. Sabi niya, bakit si tatay hindi man lang niya ako sinabihan? Parang wala lang pakialam sa ginawa kong kalokohan o sa ginawa sa kanyang naging kasalanan. Hinangaan ko siya sa bagay na yan. Inaantay niya pala na pati yung tatay niya, pagsabihan din siya. Di ba? I honor him. Hinangaan ko siya sa ganun. Tayo, ayaw kong pagsabihan, ayaw kong pagalitan. Pero siya, inaantay niya. Ibig sabihin, hindi ako mahal ng tatay ko. Wala siyang pakialam. Kahit kamali, kahit loko-loko na yung ginagawa ko o nagawa ko, ay hindi ako napagsasabihan. Pero majority sa mga anak, ayaw ng ganun. Tama ba? May kalokohan yan, magagalit na naman. Instead na magpasalamat dahil, ibig sabihin, mahal ka, kaya may concern siya. Hinangaan ko siya sa ganun. Sabi niya, bakit si tatay wala man lang niho-niha? Nalaman niya na ganito yung ginawa namin. Imbis na matuwa siya, nalungkot siya. Ibig sabihin, hindi niya naramdaman yung care o yung talagang malasakit ng isang ama. Kasi yung tatay naman talaga niya, yung uncle ko na yung tahimik, katulad ko. Introvert yun. Tahimik lang. Hindi siya masyadong naglalabas ng kanyang, hindi siya expressive sa kanyang nararamdaman. Kaya sabi ko, gano'n naman talaga yung tatay mo, di ba? Pero hindi ibig sabihin kinukonsinti niya yung ginawa mong mali. Pero yun lang nabanggit ko sa kanya. Pero hindi naman siya talaga expressive kasi. Baka naman magalit siya masuntok ka. Parang hindi niya mapigil yung emosyon niya kapag, anyway, yun lang. Thank God for salamat sa mga tatay. Yeah? Salamat kayo sa mga tatay nyo, mga nanay nyo, magulang ninyo kung pagsasabihan kayo. Hindi lang yun, yung mga ating nyo, yung mga ahead sa inyo. Sa mga mentor ninyo kung napapaalalahanan kayo. Kung hindi man kayo napapaalalahanan, yung mentor nyo, paalalahanan ninyo. Yeah? Dahil mahal din nyo yung mentor nyo. Di ba mahal nyo yung mga mentor nyo? Paalalahanan nyo din. Yeah? Ganun lang yun. Magpaalalahanan tayo, sabi ng Bible. Diba? Magpanalanginan, magpalakasan. Di ba? So, hindi po mentor, hindi na natin pinapalalahanan. Diba? Siyempre, palalahanan din natin. Kaya sabi niya rito sa Hebreo, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Pasalamat tayo sa Panginoon. Kaya kung may kalokohan tayong ginagawa at wala tayong maramdaman na conviction, guilty, o discipline mula sa Panginoon, magtanong ka na. Bakit? Sabi niya, at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng pagpapahirap bilang pagdisiplina ng Diyos sa inyo dahil tinuring niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinisiplina ng Diyos, gaya ng pinagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Gusto ba kayong tawagin bastardo? Sa King James Version, yun lang ito, bastardo. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinisipla tayo, sa kabila nito, ginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa disiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng Ama natin dito sa lupa ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya.
habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Alam din niya yan. Ngunit, ang ibubunga naman nito ay bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Diba, pag naturuan tayo, magiging mapayapa yung buhay natin. Kaya ngayong walang disiplina, magulo. Kahit saan. Ba? Walang disiplina sa bahay, magulo ang bahay. Walang disiplina sa kalsada, magulo ang daloy ng sasakyan. Kahit saan. Sa school. Walang disiplina ang mga estudyante. Anong imagine nyo? Anong nangyayari? Diba? Nagliliparan mga bangko, mga mga papel. Diba? So, magulo. Kaya sabi niya, mapayapa at matuwid na pamumuhay. Okay, next. So, yan yung nagagawa. Ayan. Dahil hindi tayo itinakwil ng Panginoon magpakailanman, pero kahit nagpaparusa siya, pinapakita pa rin niya ang kanyang habag at ang napakalakit walang hanggan niyang pag-ibig sa atin. Dahil hindi siya natutuwa na tayo saktan ng pahirapan. Ayaw ng Panginoon na apihin ang mga bilanggo. Tandaan natin yan. O baliwalain ang karapatan ng tao. Ayaw din ng kataas-taasang Diyos na ipagkait ang katarungan sa sino mang tao. Nakikita niya ang lahat ng ito. Gaya ng isang magulang, ganun din ang Diyos. Kaya nanay, di ba, pag pinapalo mo yung anak, nasasaktan ka. Tama ba? Tama ba, te? Hindi natutuwa. Baka akala nyo natutuwa. Nasasaktan din sila. Higit pa nga nasasaktan. Pero kailangan gawin. Why? Kailangan sakripisyo ang sariling damdamin para sa ikabubuti ng iyong minamahal na anak. Ganun ang Panginoon. Nasasaktan siya. Kaya huwag kayong matuwa kung nahihirapan kayo. Sabihin nyo, ano ba itong Panginoon? Nagpaparusa ka? Oo. Hindi ho ganun. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, kahit nagpaparusa siya, pero kahit nagpaparusa siya, pinapakita pa rin niya ang kanyang habag. Diba? At ang kanyang habag at ang napakalakit walang hanggan niyang pag-ibig sa atin. Kaya maalala niyo si David, nung nagkasala siya, pinamili siya ng consequence ng kanyang kasalanan. Pinili niya yung mamatay siya sa piling kaysa sa kaaway o sa piling ng Diyos. Pinili niya. Anong nangyayari? Namatay yung nagkasakit yung kanyang anak. Alala niyo ba yon? Kasakit yung kanyang anak. Nasa malubhang kalagayan, inaalagaan siya. Dahil king siya. So, pumunta sa templo at doon nagpasting, naglupasay, umiyak sa Panginoon. Diba? Tapos nung namatay na yung bata, takot yung mga tauhan niya, yung mga nag-aalaga sa bata na sabihin sa kanya. Dahil sabi nila, nung buhay nga siya, halos magpakamatay, baka pagpatay na siya, malaman niyang patay yung bata, hindi na baka kung ano nang gawin sa sarili. Kaya natatakot silang sabihin. Pero nung makita niya, sabi doon, na yung mga tao nagbubulong-bulungan, nakamdaman na ni David, tinanong na niya, patay na yung bata? Sabi niya, opo, king. Opo, hari. Mahal na hari, patay na po yung bata. Bumangon si David, sabi doon, naligo, kumain. Bumalik sa templo at nagpuri sa Panginoon. Yung mga tao nagtaka, yung mga tauhan niya. Sabi niya, mahal na hari. Sabi na. Bakit nung buhay yung bata, hindi kayo kumakain, ganito, ganyan. Pero nung patay na, parang wala na. Kaya sabi ni David, kahit alam niya na bunga ng kasalanan niya yung nangyari. Pero sabi niya, nung buhay ang bata, humihingi ako ng awa sa Diyos. Dahil alam ko ang Diyos mahabagin. Baka kahabagan ako. Ganon kakilala ni David ang Diyos. Pero alam niya na yun na yung consequence ng kasalanan niya. At mamamatay talaga yung bata. Pero nakipag-bargain pa rin siya sa Panginoon. Hindi siya kumain, hindi naligo. Naglupasay doon sa templo. So, ito yung sinasabi ni Jeremiah.
Ang sabi niya, kahit pinaparusahan tayo, mayroon pa rin siyang habag. Amen? Kaya, alam niyo, kahit may mga pagkukulang tayo, sa Romans chapter 8, naalala niyo yun? Diyos ay gumagawa ng lahat, sa kabubuti ng kanyang mga nagmamahal sa kanya. Kasama doon yung kasalanan natin. Kahit mali, kahit nagkasala tayo, pero alam nyo, dahil mahabagin ng Diyos, kahit na mali iyon, pinipilit niya parang ayusin at itama. Tama po ba? Kinukurik niya yun. Inaayos niya. Yung mali. Na dapat hindi mo yun naranasan. Pero dahil mali yung ginawa mo, yun yung consequence, pero itinatama pa rin niya. Ay gaya ngayon, bakit ako nasa harapan ninyo? Dahil na barkada, nagawa ng kalokohan, kaya napunta ako ng La Union. Dahil sa kasalanan, kalokohan namin. Pero dahil ang habagin ang Diyos, inayos niya. Kaya nagkita-kita tayo ngayon. Alam mo ba yun? Kaya kahit kasalanan natin, dahil sa habag ng Diyos, inaayos niya pa rin. Hindi yung bahala ka na dyan. Kasalanan mo yan eh. Kaya mapapasin nyo, kahit na ako man, sabi sa, blessing disguise. Yung mga ganon. Nabanggit nyo na ba yun? O nakita nyo na ba? Minsan, di ba? Parang, buti na lang. Pero alam po ninyo, may mga ganon talaga. Pero may mga moment na dapat hindi mo pinagdaanan to kung hindi mo ginawa to. Baka mas maganda. Meron nga noon, nag-aaral kami ng Bible School, sabi niya, may isang, pastor, sabihin na natin, isang worker, nag-backslide. Ilang taon yun? 6 ba? 5? Basta ganon. Backslide siya, tapos nung bumalik siya sa Panginoon, siyempre, matindi yung pagbabalik niya sa Panginoon, matindi rin na ginamit siya ng Diyos. May sabihin, there's a miracle. Maganda yung maging resulta ng ministry niya. Ngayon, sabi sa akin ng estudyante, sabi niya, tingnan mo yun, nagkasala, pero nung bumalik sa Panginoon, mas anointed siya. Diba? Totoo naman, di ba? Nakakatuwa. Pero sabi sa kanya, alam mo ba na kung hindi siya nag-backslide, baka yung anointing niya ngayon, doble kung naging consistent siya. Ako ba? Pero dahil mahabagin na rin, inayos niya. Dapat hindi niya pinagdaanan. Nagkahiwalay sila ng asawa niya, namatay yung anak niya. Hindi na niya pinagdaanan sana yun. Pero bakit niya pinagdaanan? At nung bumalik siya sa Panginoon, ginamit siya, pinagpala siya ng Panginoon mightily. Kaya sabi ko, kung hindi naging consistent siya, hindi siya nag-backslide, hindi siya nag-rebelde sa Diyos, sa palagay mo ba? Ako niyo yun? Ako niyo yung punto? Baka mas dilubyo na pagpapala. Mas grabing pagpapala at biyaya ang kanyang naranasan. Huwag tayong pumukos doon na okay lang gumawa ng mali kasi papaala aayusin naman ng Diyos. Diba? Kasi ganun ang ganun yung punto na pinag-uusapan namin konteksto Kaya parang nabanggit niya yun. Kaya sabi ko, tama yun. Ang Diyos, kahit nagpaparusa, kahit dumaan tayo sa mga dahil sa kamalian natin, andun pa rin yung habag niya. Diba? Buhay ka pa rin. Maayos pa rin. Pero alam nyo, kung hindi natin pinagdaanan yung baka mas maganda pa yung buhay natin. Amen? Kaya kayong mga kabataan, habang bata pa kayo, habang pag-aralan nyo ng mabuti. Kasi may mga, sa social media, may mga, kuminsan, maling konsepto na pinapakuha ng mga BA, mga freelancer. Ewan ko, nakakabuhay kayo, mga vlogger kuminsan, di ba na? Hindi ako nakapagtapos, pero mas mayaman pa ako dun mas maganda pa yung, di ba? Ewan ko, nakapanood kayo yung mga ganon, ay sa mga vlogger, di ba? Mga freelancer. Pero sa palagay nyo ba, kung nakapagtapos ka, baka hindi lang ganyan. Di ba? You are more wiser, more disciplined, at baka yung kinikita mo, kaya mong gawing triple. Kung inayos mo, kung naging consistent. Ako niya yung punto, mga kabataan especially. Yun gusto kong bigyan ng na focus doon sa mga bagay, di ba, na pag naging consistent ka, baka mas maganda pa
Yung kinikita mo ng 100,000 dahil di ka nakapag-graduate, baka pag nakapag-graduate ka, naging maayos ang buhay mo, yung pamilya mo, baka 200,000 na yan o 1 million na yan. Kaya mong gawin. Nakapagtapos ka ng business manager, so mas magaling ka business marketing. So yung pera mo na kinikita mo, kaya mong i-business ng tama at maayos. So mas productive ang buhay mo. Mga po niyo ba? Pero huwag kayong mag-alala. Kahit sinira natin ang buhay natin, kayang ayusin ng Diyos. Huwag kayong matakot doon. Bumalik tayo sa Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Amen? We thank God kung pinadisiplina tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Kayang ayusin ng Diyos yung nasirang buhay natin dahil sa kasalanan. Okay? Next. Pangalawa, ito siguro isang sa pinaka-common na dahilan bakit nami-misinterpret natin yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, ang lahat, selective scriptural interpretation. Pinipili lang. Po ba? Pipiliin yung parte na makikinabang lang sila. Katangina, aralan namin, i-report sa amin ni Engineer Ricardo Masyan Jr. III in the port about sa Hinduism. Ay, Hindu ba? Oo, tama, Hinduism. Isa sa philosophical pinipili lang nila kung ano yung pwede nilang pakinabangan o pabor sa kanila o pabor sa paniniwala nila. So, ang tao, ganun din. Ginagamit ang Bible, hindi para hanapin kung ano yung totoo, kundi para mabigyan katuwiran kung ano yung paniniwala nila. Mabigyan ng justification. Kaya ang nangyayari doon, hindi na imbes na yung Bible lang sundin natin, yung Bible ang pinapasunod natin sa paniniwala natin. Kaya ang nangyari, nagkakaroon ng misinterpretation o misconception o maling pananaw o pagkakilala sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang Bible, basahin natin yan sa training, sa mga, lagi kong sinasabi, pag binasa po natin ang Bible, huwag nating piliin. Diba? Huwag yung chapter na ganito lang, verse lang na ganito, kasi ito yung gusto ko. Sabi doon, pagpapalain ka. Gaya nung Philippians 1:19, di ba? I will supply all your needs. So ito lang yung gusto ko. Pero yung sa unahan, sabi ni Pablo doon, nagbigay kayo ng sobra-sobra. At dahil yan, sabi ni Pablo, God will bless you and supply all your needs. So nagbigay sila dahil doon, pero siyempre ayaw natin yung magbigay, gusto natin yung tumanggap lang, kaya dahil I will supply all your needs. Yun lang gusto nating basahin. Kanya yun, that's the misconception. Ang Bible, original niyan, wala namang verse at chapter lang. Nilagyan lang yan. 1911 yata. Hindi ako nagkakamali. Or, I don't know. Hindi ko sure yung taon. Pero, nilagyan lang chapter at verse. Pero ang original yan, scroll lang yan. Diretso lang siya. Kaya, ang mga tao, kaya nagkakaroon sila ng maling interpretasyon kasi nga, pipiliin lang kung ano yung gusto. Diba? Pero hindi ho ganun. Ano ba sabi ng Bible? Sinabi niya, ang lahat ng kasulatan ay, ilan ba? Lahat. Hindi New Testament lang, hindi Old Testament lang, hindi Book of Matthew lang, diba? In John 3:16 lang, kundi lahat. Sabi niya. So kahit hindi akma sa gusto mo at paniniwala mo, you need to read it, you need to follow, believe it, dahil yan talaga yan. Ba? Kaya mali yung ating perception. Kasi, diyan na itatama. Parang ganito lang yan eh. Naghuhusga tayo sa isang teacher na hindi naman natin naranasan kung paano magturo. Sabihin natin, ang teacher na yan, hindi magaling magturo. Diba? Ganun lang din yun. Okay? Kaya sabi niya, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Maganda ba yon?
Lahat nakakasakit. Yeah. Siguro ang maganda lang dyan, yung lahat ako ay ginamit ng Diyos. So lahat ay kinasiyan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng kanuna, sa pagtatama na, ay wala pala. Lahat hindi maganda. Pero yan ang talaga ang Bible, kaya siya nasulat. Tama ba ba? Kaya alam niyo, kapag nakikinig tayo, nagbabasa ng Bible at hindi tayo na-rebuke, wala tayong natutunan, mag-question ka na sa theology mo. Tama ba? Kaya magpasalamat tayo kapag kinakausap tayo ng Panginoon. Kahit sa preaching, sa pagbabasa natin ng Bible, sa pag-worship, lahat yan, kasama-sama. Lahat yan sama-sama. Kaya nga tayo, variety yung ginagawa natin, hindi puro preaching, hindi puro worship. Dahil ang Diyos nangungusap siya sa iba't ibang paraan. Meron pa nga tayo, testimony minsan. Diba? So lahat yan, package siya na ginagamit ng Diyos. Siguro hindi ka nakausap sa preaching dahil nakatulog ka o lumilipad yung isip mo. Pero kinausap ka naman sa worship. Diba? Kaya maganda yung mga worship song na Word of God talaga. Purong Word of God. Kasi doon tayo kinakausap. Minsan. Minsan, hindi ka nga nakapag-worship ng maayos kasi yung song leader diba? So, ay may nag-testimony. Nakinig ka. So, doon ka kinausap ng Lord. So, iba-iba. Naintindihan po ninyo? Kaya every part of the service mahalaga. Hindi yung sinasabi natin, mahalaga yung preaching. Mahalaga yun, pero lahat mahalaga. O minsan, ito yung pinakamahalagang parte ng ating gawain. Totoo naman yun, mahalaga naman talaga. Pero hindi yan ang pinaka. Lahat mahalaga. Diba? Hindi lang yung pastor ang gagamitin. Hindi lang yung isang leader. Lahat pwedeng gamitin ng Diyos. Amen? Kasi corporate yan. Sama-sama yan. Okay? Kaya nga sabi niya, lahat nagagamit. Next. Sabi niya, ang lahat ng kasulatan, ang lahat ng nakasulat sa kasulatan nung unang panahon ay isinulat para ano? Turuan tayo. At sa pamagitan ng kasulatan, tayo'y maging matatag at malakas ang loob. Ano pa? Kakaroon ng pag-asa. Yan ang bunga dapat ng pagbabasa natin, pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo naiemosyon na lumalaki yung utak natin dahil naging matalino tayo. Alam ko ng Hindu. Kaya ko ng... kasi naintindihan ko na. Hindi lang ganun. Alam ko na ang background ng macho. Salamat sa kadagdagang kaalaman, information. Pero hindi yun ang goal. Ang goal natin, ang goal ng Bible, kaya tayo nandyan, sabi niya, para tayo ay turuan o paalalahanan. Ano ba yung pagtuturo? Dalawang bagay ang teaching. Po ba? Ito yung pagtutuwid sa'yo, diba? O paggabay sa'yo. Gagabayan ka kung anong dapat mong gawin. Yan yung pagtuturo. O training, yan ang tawag dyan. Iba. O kaya naman, pagtuturo sa'yo ng mali, itatama niya. Ganun ang teaching. Ganun ang pagtuturo. Kaya dalawang klase yan. Okay? Kaya yan ang purpose niya. Ano ba? At sa pamagitan ng kasulatan, tayo'y maging matatag. So, paano tayo maging matatag? Di ba? Kahit yung mali na perception natin, pwede natin o kaya nating i-give up. Tama ba? Kasi kung gusto mo lang nasusunod, wala yun. Ay, hindi ganun ang buhay. Kahit paanong yaman mo, kahit paanong sikat mo at impluensya sa mundo, pag nasa mundo ka, hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Tandaan po nyo yan. Tandaan po nyo yan. Marami ng mga tao ang ganyan. Hindi lang. Kaya nga, ang pagiging matalino, hindi yung naranasan mo lang. Dapat matuto tayo sa karanasan ng iba para hindi na natin maranasan yung kamalian nila. Tama ba? Marami ng mga taong ganyan. Sikat sila, tingin mo, napakayaman, lahat na ng gusto nila, halos, pero hindi lahat. Kaya nga sabi ni Michael Jackson, minsan in-interview siya, sabi niya, lahat halos nasa akin na. Pero inside of me, I am empty.
sa loob-loob ko, sabi niya, may kulang pa rin. O empty yung, ano ba yun, yung parang wala. Walang laman, parang gano'n yun. Yun, blanco, parang yan, kahon. Ang ganda-ganda ng labas. Pero pag tinignan mo, wala naman laman. Ampaw. Tawag diyon sa Tagalog. Tama ba, no? Ampaw. Ganun. Sino ba yung rock and roll? Elvis Presley. Nung panahon na nakapik yung kanyang career, nagulat yung kanyang manager. Isang umaga, nagising yung manager niya. Nagtaka siya. Si Elvis Presley umaawit. Amazing Grace. Huh? Elvis Presley? Ganyan ang awit. Pero alam niya si Elvis Presley, backslider yun ng Kristiyano. Nung kabataan niya, active siya sa church. Kaya alam niya ang pag-ibig ng Diyos. Pero dahil sumikat siya, nawala siya sa Panginoon. Pero nung nasa mataas na siya, pinaka-peak na ng kanyang career, lahat nakukuha niya. Pero hindi lahat ng kailangan niya nasa kanya. Eh? Ano, gusto niyo ba makanasan yon bago diba? Masabi? Pas di na. Kaya kahit anong yaman, kahit yung mga mayaman, tanungin niyo sila. Hindi lahat ng bagay sa mundo at kailangan mo. Siguro mga bagay, kaya. Pero yung kailangan mo talaga. Kasi iba yung kailangan mo sa gusto mo lang. Kaya nga sabi ni Pastor Idapes, pwede kang bumili ng bahay. You can buy a house but not a home. Ba? May mansion ka nga, pero wala kang home. Ano ba yung home? Ito yung pamilya mo. Kaya nakatira nga sa mansion, magkakahiwalay naman. May tagi-isang mansion. Pero hindi makatulog sa gabi. You can buy the best food of the world, but you cannot buy appetite. Yung panlasa, gana sa pagkain, hindi mo yung kayang bilhin. Pampagana siguro, pero artificial. You can buy the best bed of the world, pero it's not a sleep. Hindi yung tulog. Hindi mo maibili ang tulog. Pero pwede mong bilhin ang pinakamagandang kama, tulugan sa mundo. Are you there? That's the mystery of life na gustong ipakita sa atin ng Diyos na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Misteryo yan ng buhay na hindi kayang arukin. Okay? Ng ating sariling... Meron pa ba? Yan. At dahil yan, inulit ko, para maabot natin yan, kailangan natin mahalin ng Diyos. That's the key. Hindi yan isang optional. That's intentional. Hindi yan pwedeng gusto mo o ayaw mo. Hindi ko ganun. Kailangan gawin mo. Kailangan gawin natin. Mahalin natin siya. Sa una, parang hindi o mahirap, pero kailangan natin gawin. Sino ba nakaranas ditong sumubok na ayaw mong gawin, pero nung sinubukan mo at nung paulit-ulit na, ginusto mo na rin? Meron ba yung mga ganon? Kayong karanasan? Diba? Ay, ang sarap naman pala. Tsura ng pagkain na to, parang hindi makain. Ha? Pikit mata kang kinain. Pero nung, sarap pala. Diba? May mga ganong pangyayari minsan. O kaya naman takot kang gawin. Pero nagawa mo, especially yan sa mga kabataan, di ba? Sa mga newly graduate. Yung mga interview. O, di ba? Sino nakaranas ng mga ganon, mga interview? Takot na takot kang interview. Pero nung na-interview, ganon lang naman pala. Okay, kaya ko pala. Kaya ko naman pala. Amen? So, kaya,
Ayan ang sabi niya rito, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. Ang Diyos, hindi niya lang sinabing mahal ko ang mundo o mahal ko kayo. Ipinakita niya yon. He demonstrate. He proved. He confirmed. Kaya lagi kong panalangin lalo na kung nandito ako sa umaga, sabi ko, Lord, confirm your word sa mga tao na uupo sa mga upuang ito. If they believe, kung naniwala sila. Kasi yun naman sabi ng Panginoon. Yeah? Tanggapin nila ang mga salita mo, maniniwala sila, patunayan mo sa buhay nila. Hindi dahil sa kung ano man, because of your word. Kaya si Daniel nag-pray, basahin niyo yung intercessory prayer niya. Sabi niya, according to your word, for your word's sake, yung sinasabi ni Daniel, sinabi mo. Sabi niya, alang-alang sa iyong mga salita. Nung si Moises ay namagitan sa mga Israelita, anong sabi niya? Panginoon, sinabi mo, dadalhin mo ang bayang ito sa iyong lupang pangako. Tapos papatayin mo lang. Ano sasabihin ng mga ibang tao? Grabe, no? Ganun ka-close ang relasyon niya sa Panginoon. Talagang sinasabi niya yung... At alam niyo yung kamangha-mangha doon? Isang Moises. Sabi doon, napahinuhod ang Diyos. Gustong-gusto kong part na yun eh. Sa Tagalog lalo, malalim eh. Diba? I-calm, ay mga ganun lang. Parang pero sa Tagalog, siyempre, kultura natin yan, di ba? Damdam na damdam ko sa'yo, napahinuhod ang Diyos sa kanyang galit. Grabe. Kasi galit na siya. Sabi niya, tumabi ka. Ayan. Uubusin ko na ang bayang ito at sa'yo magmumula ang isang bagong bayan. Imagine mo yun? Diba? Tumabi ka na dyan. Galit na ang Diyos. Diba? Ini-imagine ko, umuusok na siya yung tenga niya. Diba? Talaga. Nakaganon na yung apoy siguro na isang kumpas niya lang na ganon. Sunog ang 1,000,000 tao. Pang 1,000,001 si Moises o di nakaiwalay siya. Sa isang iglap, sunog ang 1,000,000. Patay lahat. At sabi niya, magmumula sa iyo yung isang bagong bayan, isang bagong bansa. Grabe. Posible kaya yon? Posible. Di ba? Pero imbes na tumabi si Moises, tumakbo, lalong pumagitna. Sige, sunugin mo na kaming lahat. Hindi mo ba alam? Pangako mo. Hindi nakalimot ang Diyos. But you remind the word. Amen? Kaya maganda, nagpipray tayo, confess the word of God. Hindi man agad nangyayari, but believe it. Confirm it. Amen? Maniwala na tayo. God's us on time. Tayong lahat sumandaling yung muko. Sige, patuloy nating meditate ang salita ng Panginoon. Bago tayo magkomunyon, maganda namnamin muna natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos. I-absorb natin sa ating isip, hindi lang sa puso, sa ating puso, hindi lang sa isip. Hindi lang napakinggan natin. Sabi ng Bible, yung mga taong nakinig at tumimo sa kanilang puso ang salita ng Diyos, ito yung mga namunga. Tigi 100, 60, 50. Mga salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. So hayaan mo na yung puso ay maging mabuting lupa at taniman ng salita ng Diyos. Lahat ng buto ay may potential ng paglago. Depende sa lupa na kanyang napagtataniman. Panginoon, narito ang mga anak po ninyo. I humble down before you. Saang area mo na misunderstood ang pag-ibig ng Diyos? Confess to the Lord. Alalahanin mo. Let the Spirit speak to you. Saang bahagi o parte na na-misunderstood mo o marahil nasisi mo ang Diyos, na-question mo ang kakayanan ng Diyos,
hindi ka naniwala sa kanyang salita o kanyang pangako, confess to the Lord. Leave it to Him. God is a good God. Kahit sa panahon na tayo ay napaparusahan, pag-ibig niya naroon pa rin. Lord, search our heart as David prayed. Yan din ang panalangin namin ngayong hapon. Alam namin, di po kami karapat-dapat. Pero Lord, sa gabing ito, kung masumpuan mo kami na hindi karapat-dapat, as you search, habang sinasaliksik mo ang puso namin, ang motibo namin, Panginoon, we pray, Lord God, dahil mahabagin ka, transform us, Lord. Baguhin mo kami, Banal na Espiritu. We need the transforming power, your anointing. We believe in your word. We believe in your promises, Lord. We declare it. Lord, pinapahayag namin na may pananampalataya. Lord, hindi po namin kayang magbago. Aming sariling pagsisikap, kailangan po namin ng kapangyarihan niyo, Banal na Espiritu. Baguhin mo ang aming mga maling pananaw. Mga pandaraya ng kaaway, ng relihiyon, ng mga tao sa paligid namin. Pandaraya, marahil ng mga kultura na aming kinalakihan sa loob ng aming pamilya. Lord, change us. Break the cycle, Lord, ng aming pamilya na hindi maganda. Na minsan sinasabi ng mga tao, minana namin, mamana namin. But right now, Lord, by the blood of Jesus, yung dugo ni Jesus, Lord, you can break that cycle. Ito man ay sakit, karamdaman, ugali. Ito man ay habit, Panginoon, kaugalian na aming kinagisnan na hindi maganda. Lord, break it. We claim, Lord, and we believe, confess you, Lord Jesus. Whom you set free is free indeed. Ang iyong pinalaya ay matiling malaya. Aalis kami sa lugar na ito. Malaya, Panginoon. We thank you, Holy Spirit. Sinabi mo sa iyong mga salita, where the Spirit of the Lord, there is liberty. Lord, we acknowledge you, Holy Spirit, in our midst. Anumang mga bagay na umaalipin o mga bagay na pumipigil sa amin upang magawa ang nais mo, Panginoon. Tahakin ang landas na inihanda mo para sa amin. Patungo sa kalayaan, Panginoon, na anumang klase ng kalayaan, pandaraya at panlilinlang, the spirit of poverty, kahirapan man yan, sakit at karamdaman. Lord, we thank you for freedom. Naniniwala po kami dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At yan ay aming alalahanin ngayon, Panginoon. And we believe, as we confess to you, Lord, and as we remember, aming alalahanin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, amin din pong pinaniniwalaan na sa gabing ito, Lord, hindi man namin agad makita, o hindi man namin agad maramdaman, o hindi man namin maramdaman ngayon, but we believe you're still working. Kumikilos ka, may ginagawa ka, Panginoon. May ginagawa ka in the Spirit, spiritually. Salamat po, Panginoon. Salamat. Thank you for the victory. Tayong lahat ay tumayo at lumango tayo sa ating